Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes at atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino, ang patron ng ating distrito, at atin din pong pinagdidibosyonan lalo na kapag araw ng Martes. At ngayon po ay narinig natin, sa tulong nawa ni San Nicolas de Tolentino, ay mas maunawaan natin ang mga ipinahayag sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng pagkakatawag o pagkapili sa 12 alagad na tinawag na mga apostol. Ang mga alagad na ito ay, kung susuriin natin at pagninilayan ng kanilang mga buhay-buhay, hindi naman sila talaga ituturing o tinuturing ng lipunan na mga matatalino, na mga mababait, na mga nakapag-aral. Kaya talagang mapapaisip ka din at mapapatanong, bakit sila? Pero sadyang mayroong alam ang Panginoon na hindi natin nalalaman tungkol sa kakayahan ng isang tao. Pero ang malinaw po dito, sila ay pinili ni Jesus matapos na siya po ay magdamag na magdasal. So yun yung isang crucial, no? Kung pipili tayo, kailangan natin itong pinagdadasalan. Kaya nga isa sa katangian po ni San Nicolas na kailangan natin matutunan ay yung kanya rin pong buhay pananalangin. Sinasabayan ng sakripisyo, kung saan isa sa mga kwento na atin pong natuklasan ay yung pagpa-fasting, yung hindi niya pagkain at talagang panghihinaan ka kung wala kang kakainin. Pero kailangan pa rin niyang ituloy, kailangan pa rin niyang gawin ang kanyang mga gawain, yung mga nakatoka sa kanya. Kung kaya't bahagi sa kanyang pananalangin ay ang pakikipag-usap ni Maria, pakikipag-usap ni San Agustin, na kung saan ay lalagyan niya ng tanda ng krus ang tinapay na kanyang kakainin. Ganon din naman ang tinapay na kanyang ipamamahagi sa mga taong nagugutom, sa mga taong pinanghihinaan ng loob.
Kaya nga meron po tayong San Nicolas bread. Ngayon, sa atin pong muli narinig na paraan ni Jesus ng pagpili. Maganda po maintindihan, pinipili ni Jesus. Hindi ipinipilit ang sarili. Magkaiba kasi yung tanggap mo na ikaw ay pinili ng Diyos sa kabila ng iyong pagkukulang, sa kabila ng iyong kahinaan. Kaysa yung ipinipilit mo ang iyong sarili na hindi mo naman talaga dapat, hindi ka dapat para doon. Kasi kung pinilit natin, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kasi hindi madali ang responsibilities na iniaatang sa mga apostol. Kagaya ng ipinahayag sa ating pong unang pagbasa sa paalala ni San Pablo sa mga taga-Korinto, aayusin mo ang gusot ng komunidad, problema ng komunidad. Sabi dito sa unang pagbasa, hindi nyo ba kayang ayusin yan? Bakit kayo-kayo? Kailangan nyo pang pumunta sa husgado, sa hukuman. Kailangan nyo pang pumunta sa ibang, sabi nga, sa mga pagano para ayusin lang ang gusot nyo. Hindi nyo ba kayang ayusin yan? Yan sa atin, sa ngayon, yung mga leader natin sa barangay, sa syudad, o maging sa nasyonal, kaya ba talaga na ayusin ang gusot ng sila-sila? O sila-sila ay kayang mag-away-away at maglaglagan? So kung hindi kayang ayusin ang kanilang gusot, paano aayusin ang gusot ng Pilipinas, ng syudad, ng barangay? Kaya dito pala tinawag ba talaga sila? Pinili ba talaga sila ng Diyos? O ipinilit lang ang sarili? Kasi nung ipinipilit ang sarili, ibinibida ang sarili. Kaya namin yan. Naririnig natin kapag panahon ng pilian, ng botohan, kanya-kanyang pabida, kaya namin yan. Kaming makakasolve ng problema ng Pilipinas. Yung gusot nga lang sa kanilang pamilya, hindi nila maayos, paano mo aayusin ang gusot ng Pilipinas? Maging sa atin po dito sa simbahan, maganda rin na mapagnilaya natin ito. Lalo na tayo mga naglilingkod sa simbahan. Pinili ba talaga tayo o ipinipilit natin dahil sa tingin natin sa ating sarili, tayo ang karapat-dapat. Tayo kasi yung magaling dito sa Soledad, dito sa distrito ng San Nicolas, tayo lang kasi yung magaling. Kung ganun ang ating pag-iisip, mag-isip ka pa ng mabuti. Kasi hindi yon ang basihan ni Jesus kung bakit tayo ang naririto. Maring sa paningin ng iba, mapapag-isip, bakit ba yan ang inassign dyan? Bakit ba yan? Bakit ba yan ang nilagay dito? Kung pinili tayo ng Diyos, masusurvive natin ito. Kung ipinilit natin ang sarili, mahihirapan man ang komunidad, pero masusurvive. Kasi ang Diyos pa rin naman ang siyang mamamahala at nananatiling may hawak sa ating pong simbahan. Kanawa, sa tulong ni San Nicolas de Tolentino, buong pagpapakumbaba rin nawa nating maibigay ang ating mga sarili, tayo na mga tinawag na maglingkod. Amen? Thank you.